Mga kababayan, natatakot na raw si Ma'am Shi Liza sa mga kaganapan. And ngayon nga, nasa Riyadh. Or nandito sa Saudi, ano ba yun? Bakit ang pota ang nakalagay? Sino may gawan? Ang lakas masyado. Ang duda ng ibang mga kababayan, si Ma'am Shi ay galing US pero tumuloy ng Saudi. Makikipag-meet daw sa mga Filipinos dito sa Middle East, okay? Pero alam naman niya na kinamumuhian ng pamilya niya ng mga OFWs. Matter of fact, pumunta nga si Junior dito last year, hindi humarap sa mga OFWs dito sa Saudi. So, ano itong mga pinagagawa ni Ma'am Shi? Alam niyo, naghihinala yung ibang mga kababayan na dati kasi, months before nakinidnap si PRRD, nakipag-usap si Ma'am Shi sa mga sheikh or sa mga opisyales ng Emirates, hindi ba? And then after nun, nakidnap na si PRRD, doon muna nagland yung eroplanong kumidnap kay PRRD bago dumiretso ng Dahig, tanda nyo. So ngayon may ginagawa na naman yatang hakbangin itong si Ma'am Shi para nga maiwasan yung iskandalong kinasasadlakan niya, para naman, 'di ba? Baka nakikipag-usap na naman ito sa mga opisyales ng Arab countries, particularly ng Saudi, Riyadh. Baka meron na namang ginagawa at binabalak na milagro or gagawin bilang pantakip doon sa eskandalo niya. So, ito nga po ang laman ng mga balita ngayon, ang travel ni Ma'am Shi, at ito ang kanyang palusot na hindi siya makakasama sa US. I think sa 29 na po, pupunta ng Anemika na naman ang Makati ang talampakan na si Ferdinand Magellan Jr. At baka ito ang palusot ni Ma'am Shi, no? Siguro dual purpose or whatever ang kanyang lakad para na ay busy ako nasa Saudi. Alam niyo, mahilig to mag-late post din ng picture. Ang nakalagay sa picture niya kasi na siya'y nasa Saudi, kalalapag pa lang niya kanina, okay? July 18, malay niyo late post yun. Anyway, nandito nga sa Saudi si Ma'am Shi, at para masabi na hindi ako makakasama sa asawa ko kasi gusto kong makapiling ang mga OFWs po, kinang ina, hoy, mga kababayan ko dito sa Middle East, nang walak. Anyway, mukhang mahirap pumunta doon na pipiliin nila ang mga OFWs na makakaharap ni Ma'am Shi. Of course, yan pong mga OFWs lang na maka-Marcos or mga loyalista. Or maybe, basta hindi DDS. Dahil kung Duterte supporter sa makakarap ni Ma'am Shi, baka nabigwasan ng isa ang kanyang malaking tiyan, di ba? Anyway, basahin ko lang yung news. Nagtungo sa Riyadh, Saudi Arabia, si First Lady Liza Maliit ang tiyan, Marcos, upang makipagkita sa mga OFW sa eming mahalap. Diyos ko, pupukin ng ina. Pati mga OFWs gagamitin pa. Pukin ng kagigil pong talaga. Anong sabi ng mga netizens, mga kababayan, ha? Bawal may ma-overdose, ha? Bitay ka correct. Bitay ang parusa dito, mga kuya, ha? Death penalty. Diyos ko po. Not in Riyadh but supposedly in Iran or Israel where Filipinos need you most. Doon daw dapat nga pumunta, ano? Hindi ka naman kailangan dito sa Middle East ng mga Pinoy. Tamang banding. Tamang banding? Lakas tama? Tamang banding daw. Punta yan UK, baka may session. Alam nyo kasi ang gateway po papuntang Europe ay dito, di ba? Middle East. Mostly sa Dubai bumababa at nagta-transit or whatever. May connecting flights ang mga pumupunta ng, baka dumiretso nga ito ng UK. Baka dumiretso ito kay Barney. Right? Totoo ba, Ma'am Shi, na galing kang Anemika and then after nyan dumiretso ka ng Dubai? Totoo ba? Nagtatanong kami. Bakit takot na takot kang makipag-meet kay Trump? Bakit ayaw mong samahan ng esposo mo? Baka mamaya may bumukang kang doon na iba. Right? Nahihiya ka na ba or kinakabahan ka na kasi may iskandalo ka sa Anemika? Hinilot mo ba yan bago ka tumungo ng Saudi Arabia? Ginawan mo ba ng paraan kasi may nag-supersede sa kaso ni Tantoco? Anyway, post po ni Attorney Glench yung mga kababayan, ayan po, kanina lang, gagawin ni Liza Maliit ang tiyan, Marcos, ang lahat na kaya niyang gawin. Malusutan lang niya ang death by cocaine overdose scandal. Maliban sa isang bagay,
Gagawin niya ang lahat maliban lang dito mga kababayan. Hindi magpapa-hair follicle test si national problem under any and all circumstances. Gagawin daw niya ang lahat pero never itong lahat gagawin niya. Pwera lang ang magpa-hair follicle test. So, anong gagawin natin? Anong gagawin niyo dyan sa Pilipinas? Kung ayaw magpa-hair follicle test ng mga nakatira sa palasyo ng mga Pilipino, that's considered to be people's palace, mga ate at kuya, ang Kamangyang. Pero ang naninirahan dyan ngayon at nananamasa sa kapangyarihan at pera ng taong bayan, ayaw magpa-drug test. National problem daw yan. Sabi ko nga, Mangga, kung gusto mong isalba ang kapag-usapan natin mamaya, no, mag-vlog ako, gagawa ako ng content, mukhang hindi na makaka-recover si Ngiwi Jr. Wala na. May tawag dyan no? Point of no return na yata or something, no? Unrecoverable. Is there such a word? Wala na sa pagka-recover ang Nyodik. Nyodik naman talaga yun may video, asawa niya, ano tawag mo doon? Asawa niya na may kasamang nategi sa Nyolboron. Alam na this. Anyway. Baka nyodik lang naman sa sex. Pwede rin yun, di ba? Kung di man sa Nyolboron. Knowing her, talagang gagawin nga naman ni Ma'am Shi ang lahat. Huwag lang, para lang malusutan. Baka nga galing to ng anemika. Pero since naka-schedule na makipag-meet ang kanyang husband tomorrow, I think, no? Saturday na dyan sa Pilipinas. In few days, pupunta si Makati ang paa na Ferdinand Magellan Jr. sa anemika para biglaan, mga kababayan, samon yan. Hindi yan invitation, kasi kung invitation, mag-a-adjust pa siya ng kanyang calendar. So, months prior, dapat iniimbita, biglaan siyang pinapunta. At dahil biglaan, mukhang kinakabahan si Ma'am Shi, bakit tayo biglang inimbita ni Mang Donald ng anemika? Kaya ayaw niyang sumama at nandito siya ngayon nagkakalat ng lagim sa Middle East. Hindi pa pwedeng maghukay tayo ng balon sa disyerto, mga ate at kuya. Sama-sama tayong maghukay lang tayo. Baka wala naman tayong ihuhulog na palaka sa balon na huhukay natin sa gitna ng disyerto. Maghahanap lang tayo, baka may tubig or well, di ba? Hindi natin ilalaglag ang palaka. O isushoot sa, di ba, ibauna natin, gano'n, ang buhay, ang halaman, malay natin, tumubo sa gitna ng disyerto, di ba? So mukhang kinakabahan na si Ma'am Shi. Ma'am Shi, ayaw mo samahan ng esposo mo, baka may sumalising iba. Alam mo naman, Ma'am Shi, na wala kang lahi, native na manok ka. Hindi ka katulad ni VP Sara na may German blood. Hindi ka katulad ni Claudia Bermudez na may American and British blood. Ikaw ay very native na manok, tapos hindi ka sasama. Mag-ingat ka rin sa pagpunta mo dito sa Middle East, ha? Baka mamaya kung ano-ano mga dala mo. Bitay ang abuti ng nahuhulihan ng pulburon dito. So ano pa kaya ang biyabit mo? May dala ka kayang ginto? May dala ka kayang pera? Ano mga kaletsyan itong mimimit mo? Hindi ang mga taga rito sa Middle East ang dapat mong imit. Or kung meron na sa Middle East, ang imit mo ay yung mga nandun sa Israel at saka Iran. Diyos ko po. Hindi ka kailangan dito. Anong pagpapabibo ito? Anong kaplastikan? Baka may iba kang lakad. Baka, di ba, may dala-dala kang ginto at pera. Balita ko, o ko na lang sabihin, baka natatakot na ba si Ma'am Shi kaya nagpapalusot siya ng travel dito sa Middle East at ayaw sumama kay Ngiwi sa anemika? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.